Welcome po sa ating brand new series na may pamagat po. Sabay-sabay, na count of 3. 1, 2, 3. Parang wala kayong kalatoy-latoy ah. Parang hindi buhay si Lord sa buhay nyo ah. In a count of 3. 1, 2, 3, go! Unfiltered. Baka yung iba, hindi kayang i-pronounce, at least nakasabay. Kahit binuka mo lang yung bibig mo, okay na po yan. Amen. Unfiltered. Amen. Dahil sa panahon po ngayon, madalas, ako po hindi ako gumagamit ng filter eh. Naniniwala po ba kayo? Kasi minsan yung, ay pastor, ikaw pala yan. Ang kinis mo sa camera. Yung mga ginagamitan ng filter, mga AI. So ingat po tayo sa paggamit ng AI ha. Dapat wag mawawala yung anointing inside AI. Diba? Kahit nandyan yan, dapat yung anointing ni Lord nandyan. Yung iba, anointing. So, pagpasensya mo na. Ayan. So, welcome po sa ating brand new series, ayan, Unfiltered. This month, ang ating pong focus, again, welcome po sa mga first-timer. At I'm Pastor RJ Reyes, my honor and privilege to share the Word of God. Pakishare na po ang ating gawain sa umagang ito sa lahat po na nasa online. And welcome po sa lahat na nasa on-site. This month po ang ating focus ay ang topic about identity crisis. Sabi nga po natin, identity crisis. Kung ang mundo po ang ating bansa ngayon ay may kinakaharap na matinding crisis pagdating sa langis, amen, be excited ngayong week dahil hindi siya bababa. Yung langis, tataas pa ng 160, 150. Gawin niyo ng 300, nahiya pa kayo no? 150 muna. So may kinakaharap po ang ating bansa na crisis. Amen. Baka yung iba natin mga kabataan dito ay mapunta kayo sa Kongreso, sa Senado. Please, sana maging ilaw at asing kayo. Meron tayong mga kasama dyan sa barangay. I do believe, may tatawagin din si Lord dito. Baka maging presidente. Pati mo yung katabi mo. Remember me. Ayan. Never forget. Ayan. So, identity crisis. Kung ang mundo, ang ating bansa, ay may kinakarap na matinding crisis pagdating sa langis. Alam niyo po ba na maraming tao, kahit Kristiyano, kahit yung katabi mo, ay may mas matinding kinakaharap na crisis. Yan po yung crisis pagdating sa kanilang identity. So this objective for the whole month of April, magkakaroon lang po tayo ng series break ng mabilis. Next week, dahil ang inyong pong pastor ay i-ordain, meron po tayong guest speaker for next week. And ini-invite ko po ulit lahat ng ating daughter church na ma-witness po itong ordination. Amen. At ipagpe-pray po natin yung mga magmi-mission sa Candelaria next week. At magpa-participate sa SOS. Dalawa po ang ating mission na gagawin. Meron po tayo Candelaria at meron pong mag-church plant. Tayo po ay magpa-participate. To God be all the glory. Napansin niyo po ba yung ating sanctuary medyo gumaganda ng paganda? Kasabayan ng mga usher, paganda-paganda. Paganda rin ng paganda yung sanctuary natin. Salamat po sa inyong generosity. Pakisabi sa katabi, thank you. Ayan, salamat sa generosity mo kapatid. Diba? Pag mahal mo, pinapaganda mo. Amen po ba? So alam mo na, pag pinapapangit ka ng asawa mo, pinapapangit ka ng boyfriend mo, hindi ka mahal niyan. Dapat paganda ng paganda. Amen po ba? So ganun din sa ating bahay-sambahan. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang sanctuary ito, ingatan mo yung pag-upo. Huwag ka basta-basta ng upo. Amen, nababasag yung tiles eh. So ingatan natin, pagandahin natin, balik po tayo dito. Ang objective po natin ay maibalik tayo, lahat po tayo. Dahil one point of our life ay parang nawala tayo sa ating sarili. Amen po ba? Naranasan niyo po ba yan? Na parang hindi ako to Hindi ito yung pagkatao ko. Parang nagkukunwari na lang ako sa harap ng maraming tao. Nagkukunwari na lang ako sa pinupost ko sa social media. Malungkot ako pero masaya yung pinupost ko. Identity crisis. So kailangan po nating maibalik ang ating sarili sa dati nating o sa original na pagkakatawag sa atin ng Diyos. Ask me why. Dahil mapanganib po makalimot sa sarili. Pwede pong may ginagawa ka ngayon na hindi mo na dapat ginagawa. At dahil nakalimot ka, nagkukunwari ka na lang, ginagaya mo na lang lahat. Lahat ginaya mo kasi hindi mo lang alam kung sino kan talaga. May sikat nga pong old songs eh. Alam niyo, old song pala, sorry. Ayan. Yung The Great Pretender, alam ni Tatay Toto ito eh. Mayroon nata kang lyrics dyan. Key of G.
1, 2, 3, go. Oh, yes. Okay, sabi nyo yan, ha? Pretending that I'm doing well. My need is such. I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Diba? Nagkukunwari ka na lang. Fini-filter mo, pati yung emotion mo. Magaling ka mag-pretend. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Sa panahon ngayon, magaling mag-filter. Kahit hindi na pati kabataan, pati matatanda, nakikita ko, si brother ba to? Si nanay ano ba to? Grabe ang kinis Walang wrinkles na AI. Hindi ko mawari. Minsan yung AI nila, nagiging two-piece yung suot nila. Nagkakamaling i-post na mamay day pa Napapa-PM tuloy ako. Nay, easy lang ha. Huwag sabay ng sabay. Huwag masyadong ma-filter. Diba? Alam mo yun? Sabi, tama daw. Diba? Baka di ka na makilala nung ka-eyeball mo. Katabi mo na pala, diba? Ako to. Kasi sobrang filter, pati emotion mo. Diba? I'm lonely, but no one can tell. Yan, nagpe-pretend ka na lang. Magaling ka magtago. You want to make look better kahit hindi naman totoo. Kasi ang gusto ni Lord, katotohanan Walang pagkukunwari. Hindi ka gagaling, puro pagkukunwari. Lahat na lang finilter mo, kulay ng buhok mo, tangos ng ilong mo, haba ng binti mo, yung weight mo, at minsan nakakalungkot pati gender mo. Amen? May identity crisis. It means hindi tayo nagiging totoo kapag kaharap natin ang ibang tao. O mismo sa ating sarili, nagkukunwari na lang tayo. Okay pa ako, masaya pa ako, gagawin ko to. Pwedeng alam mo o sadyang nakalimot ka na lang talaga kung sino ka. Crisis, sabi nga po natin sa comment section, type nyo crisis. And what is identity crisis? Next po, identity crisis is a period of uncertainty and confusion in which a person's sense of self becomes insecure. Ang tao pong may identity crisis, insecure siya sa lahat ng bagay. Galit siya sa lahat ng bagay. Typically due to a change in their expected aims or role in society. Pag sinabi pong uncertainty o confusion, mayroon kang kawalan ng katiyakan sa iyong katauhan. Parang lahat ginagawa mo para ma-please ang tao, for validation. May pagkalito. Ano ba talaga ako? Lalaki, babae? Para saan ba talaga ang buhay na ito? So nakita po natin yung meaning nun in a spiritual context. An identity crisis happens when we move our anchor. Sabi nyo nga po, anchor. Next po, next slide. Diba? Listen very carefully. If your identity is anchored in your career, pwedeng mangyari, a layoff becomes an identity crisis. Parang sinasabi mo, sino lang ako kung wala akong pera? Meron po ba dyan ngayon? Yung business mo, yung nagdidictate ng buhay mo. Kapag hindi maayos yung business, yung career mo, parang wala kang mukhang maiharap sa tao. Kasi yun yung identity mo. At once na malugi, once na magsara, wala ka ng identity ngayon. Crisis na yun. If it is anchored in relationship, a breakup becomes an identity crisis. Sino na lang ako kung wala siya? Meron po ba akong kausap ngayon? Parang sinasabi mo, siya yung buhay ko. Nung namatay siya, namatay na rin ako. Grabe, no? Nawala yung identity. If it's anchored in achievement, a failure feels like the end of the world. Sino na lang ako kung wala ang aking mga medalya? Baka hindi na nila ako tanggapin. Dito po sa series na pag-uusapan natin ngayong April, itatama po natin ang ating kinakapitan at sinasandalan. Pagdating sa ating katauhan. Sa madaling salita, hindi career, hindi relationship, hindi achievement sa buhay ang magdidictate kung sino ka nga ba talaga sa mundong ito. #unfiltered. Sino ka nga bang talaga? Again, mapanganib po, makalimot sa sarili. Sabi pa ng pag-aaral, next slide, we are the most connected generation in history. Tama naman po ba? Tama po. Lahat, isang click, pwede mo na siyang makausap, isang click, pwede mo makita yung malayo mong kamag-anak. Yet, we arguably the most confused about what we actually are. So babalik po tayo dun sa original
na pagkatawag sa atin, hindi ng tao, hindi ng career, hindi ng achievement, kundi ng Diyos na gumawa sa atin. Babalikan po natin, sino ba ako sa harapan ng Diyos? Dahil kung sino ang nag-create sa'yo, siya ang may kakayanang magsabi kung sino kang talaga. Siya yung may authority na magsabi kung anong identity mo. So hindi ka ngayon mako-confuse. Yung may authority, yung Diyos na hari ng mga hari, ang magsasabi kung sino kang talaga. Ano ang tunay mong identity? And God defines your identity not by your past, katulad ng testimony kanina, nor your failures, but through your relationship with Him. Unfiltered, sa mundong puno at puro pagkukunwari, magiging totoo tayo sa ating sarili. Handa na po ba kayo maging totoo sa inyong sarili? Lahat po nang ready na magsabi ng wow. Again, your identity isn't something you create. Hindi po ikaw ang mag-create ng identity mo. It is something you receive from the Lord. Once na ang isang tao ay pumasok sa relationship niya kay Lord, doon nabubuo. Doon mo malalaman kung sino ka nga talaga dahil yun ang Diyos na nakakaalam na lahat ng bagay. Kung ready na po tayo sa umagang ito for our first installment, tatayo po tayong lahat. Isang verse lang po ang babasahin natin sa umagang ito at hahatiin po natin ulit sa 3 puntos. Tayaan natin ang makapangyarihang salita ng Diyos sa mangusap sa bawat isa. Sa mga taong nakakalimot, sa mga taong nagkukunwari, sa mundong puno ng pagkukunwari, magiging totoo tayo sa ating mga sarili. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, but you are, sabi nyo nga po, you are. But you are a chosen people, sabay-sabay po nating basahin, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ito po maganda dyan. Go. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Live City Church, join me on our first installment ng ating Unfiltered series entitled Identity Reveal. What God says, this is who you are. Tayo po'y manalangin lahat. Tayo po'y pumikit. Tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil sa kabila ng ating pagkakamali at pagkukunwari, nandito ang grasya ng Diyos. Nakakalingain, tatanggapin tayo. Hindi tayo itataboy ng grasya ng Diyos. Siya ay puno ng awa at mahabagin. Grasya. Father God in heaven, in the name of Jesus, with the help of the Holy Spirit, teach us and help us to understand your word. Kahit mga nasa online na hindi po namin kasama physically, Lord, we believe na hindi ka limited sa time and space. You can do miraculous things in the name of Jesus. With just one word, kaya mong buksan ang mga isip, mga puso namin, Lord. Mga identity na nabaon na sa limot, Lord, at nabubuhay sa pagkukunwari. Lord, Ikaw ay Diyos ng katotohanan at nais mo na ang iyong mga anak ay mabuhay din sa kaliwanagan. Kung sino nga ba talaga kami? Na hindi lang kami basta gaya ng gaya sa mundo, Lord. Maging kakaiba kami dahil kami ay anak mo, O Diyos. At hindi kami taga dito, Lord. Salamat, O Diyos. Dahil Ikaw na tumawag sa amin ay tapat at sapat ang biyaya. Na malapit po kami lahat ng walang alam, turuan niyo po kami. At ibalik mo kami ulit sa original na pagkakatawag mo sa amin. Salamat po, Diyos. Dahil Ikaw ay buhay na Diyos. Hindi ka na natiling patay. At patuloy na nakikita namin ang katotohanan na Ikaw ay buhay. Sa bawat buhay na nandito na binago mo at babaguhin pa. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud, Amen. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord. Amen. Tayo po'y makakaupo na sa presensya ng Diyos. Again, welcome po sa lahat ng ating first-timers. Kung hindi nyo po kilala ang inyong sarili, ang Diyos po ang magpapakilala sa kanyang sarili at malalaman nyo rin po kung para kanino at kung sino talaga tayo. Amen. Sabi nga po natin, identity reveal. Nauso po ito nung mga kamakailan lang po eh. Diba po? Yung mga reveal. Jowa reveal, ulam reveal, timbang reveal. Kamusta po timbang nyo? Nabawasan na po ba? Mga nagsabing magda-diet na sila, kamusta po kayo? Pa-weight reveal naman po mamaya. Pwede pong pakipost sa thoughts nyo. Ito na yung timbang mo. Diba? Nauso po yan. At ang pinaka-nauso po talaga sa mga reveal ay gender reveal. Amen. Kami po mag-asawa, 2 beses nang nag-gender reveal.
2 lalaki. Amen. Magbababae pa ba? Hindi na daw eh. Kayo na lang. Amen. So lahat po tayo pamilyar sa mga nakikita natin sa Facebook, TikTok, mga naglalakiang lobo na pinuputok. Tapos kapag kulay pink, ibig sabihin, girl. Pag blue, boy. So dalawa lang ang gender na ginawa ng Diyos. Amen po ba? So gender reveal. May mga smoke cannon pa yan. Grabe iba, fireworks pa yung pinapakita. Gumagastos. Punong-puno ng confetti. Usong-uso po yan, mga gender reveal. Mga may matitinding excitement, may countdown pa yan. 3, 2, 1, it's a boy. Amen? So grabe po yung saya, galak, pag nalalaman mo yung, ano ba yung lalabas, lalaki ba o babae? May mga nagpupustahan pa, may mga nagkagalit pang relasyon dahil, alam mo yung ine-expect nila babae, naging lalaki, paglabas. So mahilig po tayo sa mga reveal. Pero nakakalungkot, natutuwa po tayo dun sa mga gender reveal, pero tayong matatanda na ay nabubuhay sa mystery. Sino ba talaga ako? Diba? Hindi natin ma-reveal yung ating sarili sa ibang tao. Instead, we use filter. Diba? Pinifilter natin lahat pati emotion. Lahat. At ngayong araw po ito, hindi po gender ang i-reveal natin. We are here for an identity reveal. Identity reveal tells your value. In 1 Peter po 2:9, yung binasa po natin, hindi po nagtatawag ang Diyos para ipakilala ka sa tao, sa maraming tao, kundi binabalik ka niya, hinahata ka niya, anak, huwag kang umayon sa takbo ng mundo, hindi ka para dyan, huwag kang gaya-gaya. Ito yung totoo mong pagkatao. Sino ka talaga? Before you were born, before you made your first mistake, before you achieve your first win, God already had the confetti ready. Amen? Bago pa magkamali, bago ka pa maging maayos, si Lord, ready na siya. Excited siya. He wasn't waiting to see if you're good enough to be loved. Mahal ka na niya agad. Tapos. Now, sino nga ba talaga tayo? Sabi nga po natin ulit, identity reveal. What God says, this is who you are. Kung ano sinasabi ng Diyos, hindi importante ang sinasabi ng tao. Amen. But you are a chosen people. 1 Peter po, sinabi po ito ni Peter, siya po ang nagsulat ng Peter, si Peter. And last week, nakita natin, natapos po tayo dun sa series natin about Dearest Jesus, siya po yung pinag-usapan natin, kasama si Thomas. At makita po natin, balikan lang po natin yung storyang yun, nagpakita na si Jesus for 40 days. At bago bumalik si Jesus, nagkaroon pa ulit ng encounter na nangingisda ulit yung mga disciple. Nangunguna si Peter. Nagpakita na si Jesus, sabi niya, buhay ako, sabihin mo sa mga tao na manumbalik sa Diyos. Pero anong ginagawa ni Peter? Nangingisda kasama ang ibang disciple. At nung madaling araw, tinanong ni Jesus, may huli ba kayo? Sabi nila, we caught nothing. Ganun po pala yun nung pag bumalik ka sa dati mo, sa luma mong pagkatao, wala kang mapapala. You will caught nothing kapag ikaw ay nabuhay sa maling identity. Kasi tinawag na siya ng Diyos. Sabi niya, ipamalita mo na buhay ako. Anong ginawa niya? Nangisda. So maling identity. At kaya meron siyang karapatan o meron siyang guts na sabihin ito. Dahil siya mismo nakaranas 1 Peter 2:9, sabi niya, sabay-sabay po nating banggitin, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special. Hindi ka lang pag-aari ng Diyos, special kang pag-aari ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Ayan. That you may declare the praises of Him who called you out. Tinawag tayo ng Diyos out of darkness. Para saan daw po? Into His wonderful light. Sabi niyo nga po, wonderful light. So sino nga ba talaga tayo sa paningin ng Diyos? Hindi sa paningin ng tao, hindi ang achievement, career, relationship mo sa tao ang magdidictate kung sino ka. Sino po talaga tayo sa paningin ng Diyos? Number one, if you're ready right now, please bigyan mo na natin malakas ng palapak si Lord.
Amen. Sige po, malakas na palakpak. Sino nga ba talaga tayo? Identity reveal number 1, sabi diyan, but you are a chosen people. So number 1, gusto ko malaman mo kapatid kung sino ka talaga. Ikaw ay pinili ng Diyos. You are chosen. Chosen. Pinili. Yung word po na chosen dyan sa Greek word is eklektos. Ibig sabihin from the root word elect, na select, pinili, chosen out. Sa dami-dami, sinabi ni Brother B kanina, dami-daming tao sa mundo, pinili ka ng Diyos. Sarap nun, no? Bakit naisulat ni Apostle Peter ito? Sinulat niya po ito sa mga Christian na nag-scatter. Diba? Tagal na may nag-i-scatter eh. Shoutout sa'yo, Christian, baka nag-scatter ka pa, ha? Hindi po scatter na sugal to, ha? Ito yung scatter, kumalat. Kasi po, nung panahon ni Stephen, nung siya ay na-persecute, natakot yung mga Christian, nagkalat po sila. So early Christians scattered throughout modern-day Turkey. Nagkalat po talaga. Tapos nung panahon na si Apostle Paul, dating si Saul pa, hinahunting niya talaga yung mga Christian, nagtago eh. So itong si Peter, dahil alam niya na kay Lord siya, at kahit mamatay siya, kay Lord pa rin siya, sinulatan niya po yung mga nagtatago at nagkalat na mga Christian. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, kahit may persecution, pinili tayo ng Diyos. Ito po ay naisulat around 60 or 64 AD. At sinasabi niya sa mga taong ito, pinili tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili tayo. Makinig mabuti sa Diyos, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo dahil ikaw ay kanyang pinili. Ang hirap po kayang ipilit ang sarili. Amen po ba? Pinipilit mo yung sarili mo sa taong hindi ka mahal. Pinipilit mo yung sarili mo pag gumagala sila. Diba? Kahit kwento na lang ang bag ko, isama nyo lang ako. Kahit ako na yung tagahugas, di ko pa rin pinili eh, no? Ang hirap pong ma-reject. Amen po ba? And church, pinapaalala ng salita ng Diyos that you are chosen and not forgotten. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Kasi yung mga Christian na sinulatan ni Peter, feeling nila, because of persecution, minsan yan yung tao, pag na-persecute, pag may pinagdadaanan, ano ba, nalimutan na ba ako ng Diyos? Sino po dito may pinagdadaan ng matindi? Tapos natanong mo, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Anak mo ako. Parang sa dami-dami ng pipiliing parusahan, ako lagi, napipili mo. Tapos pagpapala, parang nalilimutan ako ng Diyos eh. Minsan ganyan po pakiramdam ng taong hindi pinili. Nakalimutan sila. Amen po ba? Hindi man lang sila naging option. Kasi nga yan po yung taong nakakaramdam na nakalimutan sila, yung mga taong hindi pinili. Kung naging option man sila, rejected naman. Sino po dito nag-apply sa trabaho tapos hindi ka napili? Tatawagan ka daw, no? O tatawagan ka na lang po namin, ha? Kapag di po kayo tinawagan, kayo tumawag sa kanila. O akala ko ba tatawagan niyo ako? Mga 1 week sa mga nag-a-apply po dito, pag di kayo tinawagan, baka nakalimutan lang po, kayo tumawag. At least nakikita nila yung eagerness mo. No? Masipag talaga to. Tumatawag. Tanyo po, tatawagan din kayo. Sorry, wala nang bakante. Ligaling mo eh, no? Yun po yung mga advice ko sa mga kabataan. Pastor, di pa ako tinatawagan, ikaw tumawag. Tingnan mo, kakaiba. Hanggang ngayon, di pa rin sila tinatawagan. Kasi ang hirap po talaga nung nag-expect ka, tapos hindi ka pinili. Nagkabisado ka pa ng mga sasabihin. Diba? Anong expectation mo sa company? Tapos todo English ka, halos magkabalentong-balentong na yung dila mo. Tapos hindi ka napili. Tapos yung tingin mo parang hindi naman pipiliin, sila yung pinili. May kausap po ba ako sa umagang ito? Lahat po tayo ay nakaranas isang beses sa ating buhay o iba marami ng rejection. Hindi ka pinili. At masakit na hindi ka pinili. Sa trabaho man yan, kapag may grouping sa eskwelahan, group yourself into 4. Diba? 4 na nga lang kayo. Ma'am, ikaw na lang. Alam mo yun, ang sakit nun, sa gala. Sino po dito hindi napipili sa ayuda? Pag na kayo umamin, si Lord naman nagpo-provide ng pangangailangan natin. Amen? Nakalimutan kang isama sa listahan.
Dahil hindi ka kapili-pili. Amen. Buti pa prutas, may pili eh. Sabi mo nga sa tabi mo, aray ko. Alam niyo po, pangarap ko dati nung nag-aaral ako sa elementary, mapili sa feeding program. Simula grade 4 po hanggang grade 6, pag nag-a-announce yung teacher ko, uy, feeding program. Halata naman kung bakit ako napipili. Para daw sa mga malnourished yun. Di naman sinabi. Nag-e-expect ako. Pero kahit di ako pinili ng nanay ko eh, no? Ng teacher ko, pinili naman tayo ng Diyos. So kapag madalas ka nakakaranas ng rejection, mas ma-appreciate mo yung sinabi ni Peter. You are a chosen. Sabi doon, you are a chosen people, electos, chosen out, select. Pinili ka ng Diyos. Pinili tayo sa panahong walang pakialam sa iyo ang tao. Iniwan ka ng tao, ang Diyos ang pumili sa iyo. At ang buhay po, naniniwala ko, mag-a-agree kayo, tad-tad po yan ng pagpili. Kanina pa lang, pumili kayo ng susuotin. Pumili kayo ng kakainin. Pumili kayo ng sapatos. Pumili kayo ng tatabihan. Amen? Ang mundo po ay tad-tad ng pagpili. Minsan pa nga o madalas yung mga taong ini-expect nating pipiliin tayo, ay iniwan tayo. Sakit po, no? Kaya ramdam natin yung testimony kanina eh. Iniwan sa kanal. Hindi siya piniling alagaan, hindi siya piniling kalingain. Pinagpalit tayo, so it means hindi ka pinili. Hindi ka piniling ipaglaban ng nanay at tatay mo. Malalaman mo yan sa magkakapatid. Hindi ka pinili. May ibang pamilya, si tatay o si nanay, ulitin ko po hindi ka pinili. Para makita natin kung gaano katindi ang ginawa ni Lord sa atin. Tayo'y pinili niya. Hindi ka daw piniling panganak ng nanay mo, tinakwil ka. Hindi ka pinili ng taong gusto mo. Masakit. Lahat po tayo nakaranas niyan, eklektos, chosen out. Pag sinabi pong elect, ang meaning po niyan, handpicked by God. So it means, you are not an accident. Kasi yung Diyos na pumili sa'yo, hindi siya nagkakamali. Amen. So kung pinamukha sa'yo sa buong buhay mo na pagkakamali ka, kapatid, ang Diyos hindi nagkakamali sa pagpili. All-knowing siya. Yun ang hindi kayang gawin ng Diyos kasi perfect siya ang magkamali. Ang tao, pipiliin ka lang kapag may napatunayan ka na sa buhay. Amen po ba? Kapag maganda ka, kapag gwapo ka, pipiliin ka ng tao. Amen po ba? Pag nagagwapuhan sa'yo, kapag may kaya kang iambag sa buhay nila, pipiliin ka nila. Actually, kinonfront ko po yung asawa ko ng isang beses. Sabi ko, siguro kaya pinili mo ako, nagwapuhan ka lang talaga sa akin. Amin ka ngayon. Ang hirap po nun, no? Pinili ka dahil gwapo ka. Piliin nyo ng sumaya. So pinili niyang manahimik na lang kasi wala namang katuturan yung sinasabi ko. Pero kahit gano'n, di ba? Pinili tayo ng Diyos. And God, next po slide, God didn't choose you because you were perfect. He chose you because He loved you. Amen. Hindi ka pinili ng Diyos dahil meron siyang mapapala sa'yo. Wala namang kailangan ng Diyos sa atin. Perfect siya. Pero bakit niya tayo pinili? Dahil mahal niya tayo. At ganun din po sa relasyon natin sa Diyos. Gusto niya walang pilitan. Amen. Kung magdi-devotion ka, dapat bukal sa iyong kalooban. Kung magbibigay ka, magbabalik ka ng ikapo, dapat walang sapilitan. Dahil ganyan ang totoong relasyon. Hindi na pipilitan pero pinili mong ibigay dahil mahal mo. Good news, kapatid, wala mang pumili sa iyo. Pinili ka ng Diyos dahil mahal ka niya. You are chosen. Sabi mo sa comment section, you are chosen. So number 1, identity reveal, inire-reveal ng Diyos na ikaw ay pinili niya. Hindi ka aksidente. Handpicked by God.
At ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa nagawa mo at kaya mong gawin. Ang pagpili niya sa iyo ay nakabase sa pagmamahal niya sa iyo. At ang Diyos ay hindi nauubusan ng pagmamahal. Babalik ka ngayon sa umagang ito kay Lord, pipiliin at pipiliin niyang tanggapin ka. Wala kang maririnig na sumbat kay Lord. Kaya, balik na. Sabi mo sa katabi, balik na. Balik na. Sana piliin mong bumalik sa pagmamahal ni Lord. Identity reveal. Identity reveal. Sino ka? Number 1. Lahat po tayo. Number 1. You are chosen. Sabi po dito, verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. So number 1, you are chosen. Pangalawa, you are consecrated. Set apart. Ikaw ay pinagkabanal ng Diyos. Sinabi po doon, you are chosen. Pangalawa, hindi ka lang pinili, pero ikaw ay pinagkabanal ng Diyos. So malalaman mo na ngayon na ang buhay mo ay hindi basta-basta. Yang katabi mo, hindi basta-basta yan, kapatid. Pinagkabanal yan ng Diyos. Kaya umasta kang maayos. Amen. Royal priesthood, dapat ang galawan mo, royalty. Dugong bughaw, amen. Parang may naalala ka. Dugong bughaw. Umasta na anak ng Diyos. A holy nation. Alam niyo po ba kapag po tayo nasa middle nandun tayo sa identity crisis, ang mararamdaman po ng taong may identity crisis, ay, kapareho din ako ng ibang tao. Ganyan po yung taong may identity crisis. Kasi lahat naman tayo pare-pareho. Parang lagi mo sinasabi, total ginagawa naman ng iba, gawin ko na rin. Yan po yung taong may identity crisis, gaya-gaya siya. You feel like you're just one of many, struggling to keep your head above water. Ang sinasabi mo, wala namang pagkakaiba sa iba. Kaya gaya-gaya na lang. Kung anong trend, kung anong uso, go with the flow. Yan po yung mga taong may identity crisis. Second grade, trying hard. Example, nagbubuntisan na yung mga classmate mo, gawin ko na rin. Kasi may identity crisis ka eh. Hindi mo alam kung sino ka talaga, hindi mo alam na sinet apart ka ni Lord, kaya hindi mo alam, gagawin mo na rin ang ginagawa na iba. Para validation, acceptance, para tropa-tropa tayo. Ay, nagiinuman sila, wala akong kaibigan, inom na rin ako. Gaya-gaya, sabi mo, huwag kang gaya-gaya sa katabi mo. Naglilibin ng karamihan, pinili nilang huwag magpakasal para pag nagkasawaan, madaling iwanan. Gagawin ko na rin. Kakalungkot, no? Daming ganyan. Yung ibang Christian kilala ko, lakas magmura eh. Magmumura na rin ako. Pansin nyo yung mga may identity crisis, gaya-gaya. Hawak nila ang beat, hawakan ko na rin ang beat. Di ba? Gaya-gaya eh. Diba katabi mo kung gaya-gaya? Nag-backslide yung iba, ay baka ako pwede rin. Backslide din ako. Pero sabi ni Lord, hindi ka para dyan. Huwag kang maging kagaya-gaya. Maging ilaw at asing ka. Sa mundong pare-pareho sila, maging kakaiba ka. Because you are consecrated, set apart. Magpahalata kang Kristiyano. Huwag kang magkunwari, unfiltered mo yan, mga bagay-bagay na yan. Huwag kang nagbabalat kayo. Dahil walang kayo. Ay, layo eh, no? Sorry. Karayme. Diba? Nag-backside yung iba, so pwede rin ako. So gaya-gaya ka. Kasi nga may identity crisis ka. Para ma-accept ka ng iba, gagayahin mo sila. Iinuman dito, maghapon, magdamag. Patatawarin din naman ng Diyos. Kapatid, pinagkakabanal ka ng Diyos. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kapatid, hindi ka tulad ng iba.
hindi ka basta-basta. Anak ka ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, anak ako ng Diyos. Ako'y pinagkabanal niya. Identity reveal. You are chosen. Pangalawa, you are consecrated. A royal priesthood. A holy nation. Sino po nagsabi ng mga katagang ito? Si Peter man lang. Si Peter po ang nagsabi nito. And how ironic, si Peter po yung nagsabi na hindi ko kilala ang Diyos. Amen? Yung nagtakwil kay Lord, ang nagsabi na tayo ay bayan ng Diyos. Bumalik siya sa pangingisda dahil sa failure. Kaya nga hindi po failure ang magdidictate kung sino kan talaga. Nagkamali ka pero hindi ka pagkakamali sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. You are consecrated. Kasi si Peter mismo nakaranas ng identity crisis. Nakalimot siya, nangingisda siya imbis na magbahagi ng salita ng Diyos. So ni-restore ni Lord, ni Jesus, nung muli siyang nabuhay, yung identity ni Peter. Hindi ka para bumalik sa pangingisda, Peter. Bakit? Inalis na kita dyan eh. Ba't ka pa balik ng balik? Hindi ka na makasalanan, nilinis ka ng Diyos. Tama, nagkakasala ka. Pero dapat bumabalik ka kay Lord. Sabi doon, you will caught nothing, Peter. Wala tayong mapapala sa pagbalik natin sa dati. Again, pinagkakabanal tayo ng Diyos. Now, consecrated is a big, heavy word. Lalo na po sa panahon natin. Dahil ang sabi po ng consecrated, set apart, pinili ka ng Diyos out of million of people. So sana maramdaman mong special ka sa harapan ng Diyos. Kung walang nagsabi sa iyo buong buhay mo, simula nung pinanganak ka hanggang ngayon, I want you to know, special ka sa harapan ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, natatangi ka. Magsisimula lang yan sa relasyon mo sa Panginoon. Hindi dahil pogit maganda ka, hindi dahil maputi at matalino ka. You are consecrated because you are a child of God. Huwag mo kakalimutan yun, anak ka ng Diyos. Our identity, sabi ni Tim Keller, is not found in our performance, our past, or our potential. Our identity is found in our position as children of God. At hindi ka nag-apply para dito. Amen? Kasi kung mag-a-apply tayo para maging anak ng Diyos, di tayo papasa. Amen po ba? Hindi tayo nag-apply para dito, pero Diyos ang pumili sa atin. And now you are consecrated. This is where the identity crisis ends. Kapag nalaman mong pinili at ikaw ay pinagkabanal ng Diyos. Mapapansin po natin yung salitang royal priesthood. Dalawang salita po yan na pinagdikit ni Peter. Pag sinabi pong royalty means you have the access to the king. Amen. Alam niyo po ba, kapatid, may access ka sa Lord? Hindi mo kailangan tumawag na maraming santo para dinggin ng Diyos. Ikaw mismo, makakalapit ka sa Diyos dahil anak ka na ng Diyos. Hindi mo kailangan tumawag na maraming Diyos. Manalangin ng ilang beses paulit-ulit. Tumawag ka bilang tatay niya sa langit at ikaw ay anak dito sa lupa. Royalty means may access ka 24/7. Nakakaya pong lumapit sa isang taong hindi ka kilala. Sino ba ako, di ba? Pero dito pinapakita sa atin na makakalapit tayo sa Diyos ngayon. May access ka, royalty, sa kaharian niya. Pero hindi po natapos doon, sabi ng royal priesthood. Ibig sabihin, meron kang trabahong gagawin. Ikaw ay gagamitin ng Diyos bilang tulay sa mga taong walang relasyon sa Diyos patungo sa Kanya. So ikaw ay may pakinabang. May access ka, pangalawa, huwag mong iisiping may pakinabang ka. Dahil pinagkabanal ka ng Diyos. Being consecrated means you stop living for the approval of people and start living from the position of your status. Again, you don't work for an identity. You work from one who has authority. You are royal because who you are. And you are a priest because of what you've been called to do. So stop trying to fit sa mundong ito dahil hindi ka para dito.
Kung feeling mo ay hindi ka tanggap ng mundong ito, totoo naman. Kasi hindi ka naman talaga dito, taga dito. And kailangan po natin makita dito na consecration isn't about being better than others. It's about being different for the sake of others. Maging kakaiba. Sabi nyo nga po, kakaiba. Again, church, hindi ka basta-basta. Hindi ka tulad ng iba, ikaw ay pinagkabanal ng Diyos para maging kagamit-gamit ka. Royal priesthood, a holy nation. So number 1, identity reveal. Number 1, you are chosen. Pangalawa, you are consecrated. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Last, ang sabi po dito, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So identity reveal, you are chosen, you are consecrated, and last but not the least, you are cherished. Sabi mo nga sa atin mo, ako? Cherish? Pag sinabi pong cherish, to hold dear, feel or show affection, protect and care for. Napakasarap na malaman na ang Diyos na may gumawa ng langit at lupa ay may pakialam sa akin. At napakasakit naman po malaman na maraming tao na walang pakialam sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. God loves you. It means you are recognized by God. Kilalang kilala ka ng Diyos. Parang gustong sabihin sa'yo ng Panginoon, anak, kita kita. Kilala kita. Anak, mahal kita. You are cherished. Sabi nga po natin, cherish. You are loved. And God loves each one of us with incredible, incomparable, unconditional love. A love that goes beyond the ordinary. Kita niyo po yun? A love that is pure and selfless. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagmamahal sa atin. At ang Diyos kapag nagmahal sa atin, walang bulahan. Hindi nakikipaglukuhan ng Diyos. It is a love that is beyond our understanding. Minsan, hindi na natin maintindihan, Lord, bakit ba mahal na mahal mo ako? Wala namang bagay na kamahal-mahal sa akin. Ganun talaga si Lord eh. You are cherished. He loves each individually and consider us all His favorite. Sabi po ng marami, wala daw paborito ang Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Sinabi din sa James yun eh. God shows no favorite. No? Pero naniniwala ko may favorite ang Diyos. Yang katabi mo, favorite niya ng Diyos. May paborito po ang Diyos. Ang paborito ng Diyos, yung mga anak niya. Kaya lahat ng anak ng Diyos dito magsabi ng wow. Sabi mo, ako yun. Paborito ka ng Diyos. Paborito ng Diyos ang kanyang mga anak. Kinakalinga niya yun. Dati hindi ako naniniwalang may paborito ang Diyos. Pero ngayon naniniwala na ako. Sa ugali kong ito, wala na makakapagtiis sa akin. Pero paborito pala ako ng Diyos. Hindi dahil sa ginawa ko, hindi dahil sa mga bagay na hindi ko nagawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Tinitignan tayo ngayon ng Diyos dahil nakikita niya ang kaluwalhatian ng kanyang anak sa ating buhay. 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Sino yung katabi mo? Yan ay anak ng Diyos. You are cherished. You are special. At may value ka sa paningin ng Diyos. Sabi doon, special possession. Pag-aari ka ng Panginoon. At ang pag-aari ng Diyos, hindi kayang agawin at wasakin ng demonyo. Protektado ka. You are special. Palakpakan natin si Lord. May value ka sa paningin ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin sa sarili mo, walang kwenta itong buhay na ito. Bakit ka sisirain ng demonyo? Bakit ka nanakawan ng demonyo? Bakit ka papatayin ng demonyo kung wala kang kwenta? Sa paningin ng Diyos, may halaga ka. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Pag-aari ka ng Diyos. You are cherished.
Hindi ka lang produkto ng magulang mo. Na kapag malinaw sa'yo, malinaw sa isang tao na nilikha siya ng Diyos, hinding-hindi guguho ang buhay niya. Kahit ano pang sabihin ng tao. Bakit? Pag-aari ka ng Diyos. And you are cherished, you are loved, you are adored, sabi doon. You are revere, show affection for. Wala ka nang hahanapin sa Panginoon. The more you know who you are in Christ, the less you will care about who you aren't in the eyes of the world. Identity reveal, sinabi dito, you are my special possession. Number 1, tayo pong lahat. You are chosen, you are consecrated, and last, as I end, sabi po dito sa last verse 9, basahin po natin lahat, tatayo po tayo. Napakaganda po nito. You are chosen, pinili ka ng Diyos, you are consecrated, identity reveal, pinagkabanal ka ng Diyos, at pinapahalagahan ka ng Diyos. Pinili, pinagkabanal, pinapahalagahan. Chosen, consecrated, cherished. Verse 9, last part po. Basahin po natin lahat. That you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Pansin po natin, bago basahin yung that you may declare, sinabi muna ng salita ng Diyos kung sino tayo. Ano sinabi ng Diyos? You are chosen. Royal priesthood, holy nation, special possession. Sinabi muna ng salita ng Diyos kung sino tayo para masabi mo kung sino ang Diyos. Sinabi ng Diyos kung sino tayo talaga para masabi mo. So may purpose bakit binabalikan ni Lord sa identity mo. Para masabi mo din sa iba kung ano ang totoong identity nila. Ang sabi doon, that you may declare na tumawag sa iyo mula sa kadiliman papunta sa liwanag. It means, makinig mabuti mga kapatid, I will end with this. Ang taong may identity crisis pala ay nabubuhay sa darkness. Sabi doon, no? You called you out of darkness into His wonderful light. Ang mga taong nagkukunwari pala, nabubuhay sa kadiliman. Kaya hindi nila makita ang kanilang totoong pagkatao kasi nandun sila sa kadiliman na yon. But God, sabi niyo nga po, but God, who called you. Natin yon. Kahit nasa panahon ka na madilim, nasa sitwasyon ka na hindi mo kilala ang Diyos, walang identity na hindi kayang tawagin ni Lord. Ulitin ko po. Walang identity na hindi kayang i-restore ng Diyos. Hindi lang kaluluwa ang kayang iligtas sa iyo ng Diyos, kapatid. Pati identity mo, kayang i-restore ng Diyos. Kung nabuhay ka na parang, ano ba talaga ako? Lalaki ba talaga ako? Babae ba talaga ako? Kapatid, balik ka kay Lord. Siya mag-restore ng identity mo. Kahit nasa pinakamadilim, pinakamalalim, kapag sinabi ni Lord, tatawagin kita dyan, anak, kaya mo makalabas sa madilim na loob. Parang si Jonah nasa loob ng malaking isda. Pero sa isang sabi lang ni Lord, palabasin mo yan. Bumalik si Jonah sa pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Kapatid, kung hindi mo na kayang tanggalin ang pagkukunwari na yan, good news, si Lord kayang-kaya niyan tanggalin. Yung mga filters sa buhay mo, pagkukunwari na wasak ka sa loob pero umingiti ka sa labas, hindi mo madadaya si Lord. And I want you to know, this Resurrection Sunday, hindi muling nabuhay si Jesus para mabuhay ka lang sa kasinungalingan. Ulitin ko po. Hindi muling nabuhay si Jesus mula sa kamatayan para mabuhay lang tayo sa kasinungalingan. You are chosen, anak. Pinili ka ng Diyos. And this song na kakantay natin, gawin mong declaration, I am chosen. Not forsaken, I know who I am. Kung first time mo sa umagang ito, ang tagal mong nagkukunwari sa buhay mo,
Gaya-gaya ka na lang sa ginagawa ng iba para tanggapin ka ng iba, para piliin ka ng iba. I want you to know, pinili ka ng Diyos. At nawa, piliin mo rin magkaroon ng tamang relasyon sa araw na ito. If you that person right now na gustong pumasok at pipiliin mo magkaroon ng relasyon kay Lord, pray this prayer with me. And make it your personal prayer. Tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. I surrender my identity to you. I surrender my life to you. I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. Starting today, be my God. Be my Master. Be my Jesus. In Jesus' name. Amen. Come on. Declare mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung paano ka tinitignan ng Panginoon. Come on, lift your hands to God. You are chosen. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo dahil pinili ka ng Diyos. Come on, declare. Declare. Hindi ka inabandon ng Diyos. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Pinapahalagaan ka niya. Pinagkababanal ka na. Come on. Lift your hands to God. Declare. Hallelujah. Come on, declare. You are for me, not against me. Come on. Oh, lift your voices. Hallelujah. Hindi business, hindi career magdidictate kung sino ka. Kung sino ang nag-create sa'yo, siya ang may karapatang magsabi ng katauhan mo. For the last time, come on, declare, I am chosen. Hallelujah. Yes, Lord, ako'y pinili mo. Yes, God. You are for me. Come on, we will sing with all our hearts, declaration of our hearts. Come on. Hallelujah. Thank you, God. Kami pinili mo. Kami pinahalagahan mo. Kami ay pinagkabanal mo. We are chosen. Child of God. Valuable. Special. Royal priesthood. Holy nation. Yes, God. May parte kami sa kaharian mo. I'm a child of God. Come on, declare mo. Huwag mo hayaan yung nakaraan mo ang mag-dictate ng buhay mo. Yes, God. You are free indeed. I'm a child of God. Come on, declare. I am chosen. Come on. Yes, God. You are for me. You are cherished. Come on, sing. You are chosen. I am. What's between you and the Lord right now? Come on, church. You sing like you were chosen. Yes, God. Declare na you were chosen. Yes, Pinili God. ka ng Panginoon. Hallelujah. You are consecrated. Hallelujah. Yes, God. Pwede bang kantayin mo to na parang pinili ka ng Diyos? Pinili ka ng Diyos.
With confidence we sing, you are for me, not against me. Come on, declare, I am chosen. I am chosen, not forsaken. Oh God, I am who you say I am. Hallelujah. You are for me, not against me. I am who you say I am. Ikaw ay aking anak. Hindi lamang kapag linggo, kundi araw-araw kitang anak. Huwag mong kakalimutan. Pinili kita maging ilaw at asin sa mundong ito. Kaya mo dahil ako ang iyong Diyos. Ako ang may kapangyarihan sa mundong ito. Ako ang may kapangyarihan sa buhay mo. Tandaan mo, anak, ikaw ay aking anak. Pinili kita maging ilaw at asin sa mundong ito, ang sabi ng Panginoon. Come on, receive the word of God. Hallelujah. Declare. Sabi mo, I receive, Lord. Come on. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Ng hari ng mga hari. Handpicked by God. You are chosen, not forsaken. God is for you. Hallelujah. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Nire-restore mo ang aming identity sa umagang ito. For the last time, come on, sing. Hallelujah. Thank you, God. Come on, we will sing the chorus with our hands lifted up. Sasabihin natin kung sino tayo sa Panginoon. Yes, God. Thank you, Lord. I am a child of God. You are. Huwag ka na magdalawang isip. Ikaw ay anak ng Diyos. Hari ng mga hari. May parte ka sa kaharian ng Diyos. Come on, declare, I am a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's There's a place for me. there's a place for Come on, declare. Come on. I'm a child of God. Yes, Come on, give God the highest praises. Give God the highest praises. Come on. That you may declare the praises of who God called you from darkness into His wonderful light. Come on. Hallelujah. Manatili natin itaas sa ating mga kamay. I want to pray for you. Lord, salamat dahil ni-restore mo ang aming identity.
Ititigil na namin ang pagkukunwari sa mundong ito. Ititigil na namin ang pagtatago bilang Kristiyano, Lord. Kami kikilos, lalakad bilang inyong mga anak. Ilaw at asin ng mundong ito. Magiging patotoo. We will declare praises. Sino tumawag sa amin from darkness into wonderful light? We are chosen. Royal priesthood, holy nation, special possession. Kami ay pinili mo, pinagkabanal, at pinapahalagan ng Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng lahat. Let's end this service with a benediction. Manatili nakataas ang ating mga kamay as we receive this. Every time hindi declare ito ng man of God, the Bible says, claim it, and it will be yours. Life City Church, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all these tremendous blessings. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud, Amen and amen. To God be all the glory. God bless you. See you next Sunday. Hallelujah. Let us declare God's victory. Amen. Woo! Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 let's say you are the everlasting God. You shine your light to us for all the world to see. Yeah. You are the hope of broken hearts, who overcame the grave to save humanity. Yes, we're singing. Hallelujah, Jesus is alive. He's alive. Say, oh, clap your hands, Hey, hey, hey. all ye people, and shout unto God. Let's clap those hands. Say, oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, oh, minsan pa, He is our everlasting God. You are the everlasting God. You shine your light to us for all the world to see. Yeah. You are the hope of broken heart, who overcame the grave to save us, to save humanity. Yes, we declare, hallelujah. Say, Jesus is alive. He's alive. Say, oh, clap your hands, Hey, hey, hey. all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, all ye people, say, and shout unto God. Minsan pa, can we declare, oh, clap your hands, all ye people. Say one, and shout unto God.
triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. Resurrection, it's resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's a resurrection power. Oh, clap your hands. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We declare this victory. Hey, hey, For the last time we shout. Hey,